Umaasa ang ilang manggagawa na maisa sa batas ng sinusulong sa Kamara na 200 pesos na dagdag sahod. May panawagan naman ang ilang small business owner kaugnay niyan. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, nasa 645 pesos ang minimum wage sa NCR ngayon. Ang Kamara isusulong daw ang pagpasa sa panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage na may kaakibat na suporta para sa mga maliliit na negosyo. Inalam natin kung ano masasabi ng mga kapuso natin ukol dyan, lalo na't marami raw ang gastusin at matataas ang mga bilihin. Sige po. Matapos ang pakikipagpulong sa mga lider at kinatawa ng iba't ibang labor groups, inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tatalakayin na ng Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage. Pinag-aaralan din ang pagbibigay ng subsidiya at exemption sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Itinuturing niya na malaking tulong ng maraming manggagawang Pinoy gaya ni Ramil na 8 taon nang nagtatrabaho bilang factory worker. Ang arawang sahod daw niya kasi natatapyasan pa ng aabot sa 250 pesos na ginagastos niya sa pagkain at pagbiyahe mula Cainta, Rizal patungong trabaho niya sa Pasig. Laking bagay din yun kasi katulad sa akin nagko-commute ako. Lalo ngayon mataas sa mga bilhin. Tapos yung pamasahe sabi magtatas din daw. Kung matuloy, maraming salamat. Umaasa rin si Riza na 15 taon nang nagtatrabaho bilang food stall vendor na maisa sa batas ang umento sa sahod. Yung dagdag na sahod, malaking halaga naman po yun, 200 pesos. Sa pambiling bigas, pandagdag ng pamasahe, sa pambaon na rin po ng mga anak. Pwede rin po tayo makaipon ng 100 per day. Yung mga sakit, pwede rin pong pang gastos. Hirit ng Makabayan Block, mas mabuti kung across the board o walang exemption ang wage hike. Balak din nilang isulong ang panukalang 750 pesos na aumento sa sahod. Igan, may mga nakausap din tayo ng mga maliliit na negosyante. Sabi nila ay gusto rin naman daw nila na makaluwag-luwag sa buhay yung kanilang mga manggagawa, pero sana raw masusing pagplanuhan ang ibibigay na tulong sa kanilang mga nagnenegosyo para masiguro nila na mabibigay naman nila ang dagdag na sahod para sa kanilang mga empleyado. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Abiso mga Igan, may mga lugar sa Albay at Catanduanes sa walang pasok ngayong Huwebes dahil sa masamang panahon dulot ng shear line. At makikita niyo po yan sa mga screen, yung kumpletong listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspension ng klase. Inaprubahan ng Asian Development Bank ang pagpapautang sa Pilipinas ng 500 million US dollars o mahigit 29 billion pesos. Ay sa ADB, gagamitin ito bilang pondo sa pagtugon sa mga sakuna o emergency response. Makakatulong daw ito sa pagpalakas ng kapasidad ng bansa para bumuo ng mga polisiya na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Halos araw-araw na lang, maraming nasisita at nahuling dumaraan sa EDSA busway kahit alam nilang hindi sila otorisado roon. Kaya pinag-aaralan na raw ng Land Transportation Office, LTO, na taasan pa ang multa. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Kundi raw titigil yung mga bawal dumaan sa EDSA busway sa paglabag dito, plano ng Land Transportation Office na itaas ang multa. Kaya kaugnay niyan, inalam natin ang pananaw ng ilan nating kapuso sa lansangan dito sa street hearing. Oras na makapwesto ang mga otoridad sa EDSA bus lane na para lang sa mga pampasaherong bus at mga emergency ambulance, tiyak may mahuhuli. At mahuhuli. At mahuhuli. Madalas kamot ulo na lang. Sabi ng iba, hindi nila alam na bawal dumaan sa busway. Ang ending, ticket na may 5,000 pisong multa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, panahon na siguro para sa mas mataas na multa. Nakukulangan daw ang LTO sa 5,000 pesos. At kung paulit-ulit ang paglabag, baka dapat na raw tanggalan ng lisensya. We will continue to dialogue kung ang penalty masyadong maliit, baka kailangan taasan. No? Ang importante dyan, pag nahuli kasi yung driver, may demerit yan. Pag rumami na yung demerit points ba yun? 40 demerit points,
suspension or revocation ng license na yan. Ang pasahero na si Baby Perez ang ayon na itaas ang multa. Sa akin okay lang itaas kasi kahit sabi mo na may multa na 5,000, ang dami pa rin pumupunta sa bus lane, di ba? Ang dami pa rin matitigas ang ulo. Siguro kung taasan mo yan, manghihinayang na sila, di ba? Kung sa ngalan ng disiplina, payag din ng rider na si Jun Garciano. Sabi niya kapag mas manghihinayang sa multa, mas iiwas na sa paglabag. Para sa akin, dapat lang kasi para madala yung mga pasaway na rider eh. Marami kasing na-experience ko kasi nakakasabay ko ilang mga rider na talagang dumaraan doon sa bus lane. Pero kung ang rider na si Romel Nabatos ang tatanungin, realidad pa rin na maraming dumaraan dito na hindi alam ang ganitong pulisiya. Mahabdi na raw 5,000 piso multa. Paano pa kaya kung itaas? Sa akin lang sir, idea ko lang. Kasi may mga hindi talaga maiwasan yung yung mga pasaway sa sa EDSA. Mas okay na sana yung yung hindi tataasan. Ang commuter naman na si Bernard Gilara, pabor na stay put na lang muna sa 5,000 na multa sa unang offense. Wag lang daw umulit. For first offense, okay lang yung 5,000 pero kung paulit-ulit na ginagawa kasi, okay lang din nataasan para at least matuto rin yung mga commuters na So ayan, Igan, traffic situation muna tayo rito sa may EDSA, Quezon Avenue, southbound lane. No? Light to moderate pa yung daloy ng trapiko. At yung bus lane naman sa ating likuran, ito makikita natin kung walang dumadaan na bawal sa bus lane. Tuloy-tuloy yung usad ng mga bus, sapat yung supply para sa ating mga commuter ngayong umaga. Ito ang street hirit dito sa Quezon City, Bamalegre. Para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pag-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa barko ng China Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. This is China Coast Guard vessel 3304. To avoid misunderstandings and miscalculations, please alter your course and leave this sea area immediately. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Ayon sa PCG, kada oras ang radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304 na 86 nautical miles ang distansya sa Capones Island sa Zambales. Bukod dyan, may 3 pang China Coast Guard vessel na namonitor sa Baho de Masinloc. Pumalit ang BRP Teresa Magbanwa sa BRP Cabra na dumaong sa Subic Port nitong Martes para iuwi ang bangkay ng isang mangingisda. Lunes, January 27, nang magpasaklolo sa BRP Cabra mangingisda dahil nahihirapang huminga. Pero pumanaw ng mangingisda ng datnan ng mga rescuer. Ayon sa PCG, malapit lang noon ang CCG Vessel 3304 sa bangka ng mangingisda pero hindi raw sumaklolo. Sa halip, tila sinamantala pa raw ng China Coast Guard ang insidente para makalapit pa sa Zambales coastline sa distansyang 72 nautical miles. Nang pumalit ang BRP Teresa Magbanwa, napalayo nito ang CCG vessel at napanatili ang mahigit 80 nautical miles sa distansya mula sa Zambales. Nagdadalawang isip na mag-apply sa Amerika ang ilang Pinoy nurse dahil sa pagigipit sa immigration policies ni US President Donald Trump. Ayon naman sa isang asosasyon doon, nanatiling in demand ang mga Pinoy nurse sa Amerika dahil kilalang mahusay. May unang balita si JP Soriano. Kakagraduate lang sa kursong nursing sa isang universidad sa Maynila nina Frances at Bianca. Gustuhin man daw nilang sa Pilipinas talang magtrabaho bilang mga nurse, sadyang mababa at hindi raw sapat ang sahod at benepisyo. Kaya sa Amerika raw nila tinatarget na magtrabaho, lalo pat may mga kamag-anak sila roon. Hindi naman nila maiwasan na magkaroon ng pangamba na madamay silang mga nagnanais pumunta sa Amerika sa paghihigpit ng Trump administration sa mga illegal immigrants. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po.
Pero nauna nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong nurse na tumulong at nagsakripisyo sa mga ospital noong COVID-19 pandemic. Matyaga, masipag at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Hindi naman po sa pagmamayabang pero very great nurses po mga Filipino. So, and I think po one of the major nurse exporters po talaga of nurses to go abroad is from the Philippines. So, despite yung ganong worry na I think they still need us, possibly. Sa halos 5 milyong nurses sa US, nasa 200,000 ang mga Filipino nurses o katumbas ng 4% ng nursing population sa Amerika. At ayon sa Philippine Nurses Association of America o PNAA, matindi ang pangangailangan ng mga ospital sa Amerika sa mga Pinoy nurses. Kaya pwede raw pakinabangan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangang ito ng Amerika pagdating sa paghihigpit ni Trump sa issue ng immigration. Given the rising needs of healthcare professionals, lalo na yung mga nurses sa US, I think that's gonna be a leverage. Lalo na tayong mga Pilipino, talagang alam nila ang caliber ng mga nurses na galing sa Pilipinas is very high. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kinilala rin ng Philippine Nurses Association of America Foundation ang husay ng mga Pinoy nurse sa kanilang collaborative conference sa Maynila kung saan nakiisa rin ang GMA International. Inikahid ng PNAA ang mga nursing student na patuloy na palawakin ng kaalaman lalo't matindi ang pangangailangan sa mga nurse sa buong mundo. Nag-react si Selena Gomez sa post ng isang politiko na nagsabing ipa-deport siya. Sa IG story, sinabi ni Selena na thanks for the laugh and the threat sa tinawag niyang Mr. Parker. Bago ito sinabi ng former Republican Senate candidate na si Sam Parker sa isang repost na deport Selena Gomez. Kasunod yan ng nag-viral at deleted ng video ni Selena kung saan naging emotional siya kaugnay sa pagsisimula ng deportation policy ng Trump administration. Isang legal American citizen si Selena na ipinanganak sa Texas noong 1992 at tinatawag ang kanyang sarili bilang proud third-generation American-Mexican. Samantala, bukod sa kapuso at kapamilya artist na magsasanib pwersa sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab na mapapanood sa GMA, may dapat pang abangan sa Big Collab. Confirmed by Big Brother himself, magkakaroon din ng kapuso host. Uy, may unang chika si Iya Villania. Sir Kuya, kung ang mga housemates mo may kapamilya at syempre may kapuso, hindi naman sa nagpaparinig ako, Kuya. Pero magkakaroon ba ng kapuso host? Mag-a-apply ka ba? Pwede bang iiri ko muna to? Maahantay ba? Hindi, pero totoo, Kuya. Meron ba? Maliban sa pagsasama ng mga kapamilya at kapuso celebrities bilang housemates, magsasanib puwersa din sila bilang hosts ng programa. Dahil magkakaroon ng kapuso host. Pero kung sino siya, malalaman ninyo sa takdang panahon. Okay. Very you, Kuya. Very you. Ano pa? Meron ka pa bang good news pa na maibibigay sa atin? Makikilala ka na ba namin? Gusto mo ba? Sige, Kuya. Dahil nga forever magiging mystery ang kung sino ka, meron ka bang pwedeng i-share sa amin tungkol sa'yo na hindi pa namin alam? Para sa'yo, Iya, ay magbabahagi ako ng isang bagay mula sa akin na ngayon ko lang sasabihin. Mahilig ako sa musika. Kumakanta ka ba, Kuya? Kakantahan mo ba ako? Isang linya lang? Magiging housemate ka ba? Iiri ko muna to, pwede. Ayoko naman dito, mga anak, ha? Kung ganon, ang sagot sa katanungan mo, marahil sa takdang panahon. Okay, fine. Talaga
talaga si Kuya. Pa-mysterious forever. Kuya, thank you so much. Again, it has been an honor speaking with you and experiencing this whole confession room. Thank you, Kuya! We're so excited! At ako rin. Maraming salamat, Iya. Love you, Kuya. Thank you! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.